Naikabit ko na rin itong carbon fiber na tangke. At ito nga pala yung lumang tangke kong aluminum. Matagal ko na rin nagamit to. At yan, okay pa rin naman siya. Malinis. Salamat na lang dito sa extra large kong filter. At kahit medyo dagdag hirap sa una ng pagbobomba, gumagana siya. At hindi ko na rin nga pala inalis tong isa pang filter para yan, dual siya. Para siguradong walang makakapasok na moisture dun sa unit. Ito nga palang aluminum na tangke, ito yung parting dulong to. Medyo payat yung pagkabilog niya, yung radius niya. Medyo pa-taper. Kaya nung kinabit ko yung carbon fiber, sumayad yung gilid. Kaya ang ginawa ko, kinikil ko pa, tsaka niliha yung stock para wala siyang contact. At ito nga ngayon, ginagamitan ko ng papel sa gilid para masiguradong walang contact ng tangke dun sa stock. Para sigurado rin walang tension yung thread pagka hinigpitan natin yung nut ng stock sa receiver. Pinutulan ko nga rin pala ng konti yung dulo ng butt plate ko, 3/4. Yan, nilagyan ko muna ng tape bago ko nilagari. Medyo nahahabaan kasi ako sa length of pull ko. At yan, makikita nyo, medyo dulon-dulo na yung yung mount ng scope ko. Pero ngayon, i-adjust ko na siya sa tamang pwesto niya. At pagkatapos ko ang gawin lahat ng correction ko dito sa stock na to, tinuloy-tuloy ko ng liyahin. Kasi marami rin siyang gas-gas, mga battle scar pagka nag-hunting. Kaya ito ngayon, nire-refinish ko siya ng linseed oil para magmukhang bago ulit. Binaklas ko nga pala hanggang sa regulator para linisin. At medyo kinakabahan niya ako nung una sa pagbobomba at baka may singaw. Nakakadala kasing mag-repair ng singaw eh. Pero okay naman, sa awa ng Diyos walang singaw. Wala naman din may dadagdag sa performance tong carbon fiber tank na to. Pero siyempre, ang una sa lahat, yung dagdag safety. So, ganito lang mga boss. Papanoorin ko man si Twitch, musubok sa 100 yards. Nag-hit sa paroda. Oo. Bali yung isa, dalawa. Nasa muli, alam.